Tingnan mo. Yung mga kanto. Ah, may mga guhit? Oo. OMG. Puro kanto. Kahit anong palit mo ng bola, kung may kanto ang puli mo, wala rin. Ano rin yan. Kakainin niya yan. Hi guys! Shift Casey here. Today nandito kami kila Kuya Jobert or JJL Motorcycle Parts and Accessories ba? Ngayon, dito ako magpapaservice kay Cassie. Plan ko na magpa-change oil na din kasi ang kanyang tinakbo ay oil trip is 1.8 na. So, di ko na siya papabuti ng 2K kasi sa mga sunod na araw naman siya na gagamitin ko. Tapos, si Vinci kasi papaservice. Kaya sumabay na ako para isahan na lang na pagpunta dito. Tapos, papalitan na din siya ng belt. Yung belt is na kinabit ko kung natatandaan nyo yung pang Honda Beat. Papalitan ko na siya ng pang ano talaga, pang Kimco. So, ngayon, tayo na natin yung mga mekaniko ni Kuya Jobert. By the way guys, yung belt nga pala na ipapalit natin kay Cassie is hindi pang like 150 kundi is pang like 125 na genuine pa rin. Although sukat naman itong pang Honda Beat, kaso lang medyo mapagpag siya nung nakabit na kay Cassie. And meron na din ako na contact na pagbibigyan ko nitong pang Honda Beat na belt. May ganto. Pwede makita ko. Tingnan mo. Yung mga kanto. Ah, may mga guhit? Oo. OMG. Kaya pa ba makalkal to? Tatanong ko gusto ya. Sige po. Tingnan mo. Ang dami oh. Puro kanto. Kahit anong palit mo ng bola, kung may kanto ang puli mo, wala rin. Ano rin yan. Kakainin niya yan. Until now, confused pa rin ako kung paano nagkaroon ng kanto yung puli ni Cassie. Dumi! Dahil ba yun sa way ng pagdadrive ko or talagang normal naman na nagiging ganun talaga sa katagalan? Is it my fault ba? Or ano? Sa mga may idea sa scooter, educate me please kasi alam niyo naman, ngayon lang ako nagkaroon ng scooter. Yung mga ganitong paglinis, sobrang satisfying sa mata. Tapos makikita mo yung before and after ng motor na sobrang dumi. Tapos kapag nalinisan at nakuskusan na siya, sobrang laya ng itsura niya sa before. And at last, malinis na din ang ating panggilid. Siyempre, after malinisan, ibabalik na yung mga tinanggal. Di ko na pala napakita yung belt. Wala na lowbat na yung cellphone ko. So, itong footage na to ay from cellphone ni Vinci. Anyways, yung puli nga pala ni Cassie na may kanto, yung pa rin ang binalik dyan. Pero may advice namin si Kuya Jobert kung anong mas magandang gawin. Siyempre, mainam na mapalitan yung pyesa. Kaso lang, wala kaming mahanap dito sa Bicol. Kaya possibly, sa Manila kami makapag-order. May mga nagtatanong sa akin kung kamusta naman daw yung availability ng mga parts ng Kimco Like ko. For me is okay lang naman since kasali ako sa Kimco Like group. May mga nakikilala akong trusted mechanic ng forte nila is pang Kimco. And aside sa pagme-mekaniko, nagbebenta din sila ng mga Kimco parts. Kagaya ng belt ngayon ni Cassie, nabili ko lang siya kay Sir Jack Gunner. Isa din trusted mechanic ng Kimco Like. Yun nga lang, galing pa siya ng Metro Manila. So inabot pa siya ng 2 to 3 days via JNT. Wala kasing service center dito sa Legazpi. Ang meron lang sa Naga City. Kaya lang, kung kailangan ko ng pyesa, by order pa yon. Kaya kung bibili kayo ng pyesa para sa motor nyo or sasakyan nyo, siguraduhin nyo na legit yung seller. Kaya dapat mag-ingat sa scammers. And at last, tapos na rin ang pagpapaservice ko kay Cassie. So see you sa next vlog! The next day. Hi guys, Shift Casey here. So today, lalabas natin si RS150 sa kanyang lungga. Yes po, balot na balot si RS150 kasi dito lang yan sa labas nakapark. Buti na lang magandang quality yung nabili ni Vinci na motorcycle cover.
Recently pa naman madalas umulan dito sa Bicol. Anyways, lagay ko na lang sa yellow basket kung saan ko to nabili. Pupunta nga pala ako ngayon sa shop nila Kuya Jobert sa Ligao kasi papatrottle body cleaning ko nga pala to si RS. Parang sobrang tagal na mula nung last na patrottle body cleaning ko siya. And take note, sa Cavite pa yon. So ngayon, na nandito na si RS, ito ko na lang din siya ipapa-cleaning. By the way guys, located nga pala sila dito sa Nasisi, Ligao City. Along the road lang itong shop nila kaya madali nyo makikita. Pwedeng nyo din sila i-search sa Google Map para mas mapadali ang pagpunta nyo. Usually, ang throttle body cleaning is ginagawa every 24,000 kilometers and above. Pero it depends sa environment and kung paano mo gamitin ang motorcycle mo. For example, madalas kang bumiyahe sa mga lugar kung saan grabe ang alikabok. Mas magiging madalas ang pagpapalinis mo ng throttle body. And lastly, kung yung motorcycle na gamit mo is modified na, kagaya nitong sa akin, tinanggal na yung airbox at pinalitan na ng mushroom air filter. Sa ganitong setup, more or less 6,000 kilometers, kailangan na linisin ang kanyang throttle body. So ayan, kita nyo yan, nagmukhang bago ulit ang throttle body ni RS150. So since modified na nga si RS150, kailangan ko talagang bantayan or i-record ang kanyang tinatakbo para sa kanyang next maintenance at maiwasan ang kanyang pagtampo. By the way, yung gamit ko palang mushroom air filter dito is Phyto ang brand and washable na siya. By the way, sa naghanap pala kay Downshift Vinci, eto paparating pa lang siya from Cavite. Umuwi ulit siya ng Bicol kasi namimiss niya na daw ako. Aside nga pala sa throttle body cleaning, naisipan ko din ay pasabay na ang pagpa-retune. Last year sa kanila ko din kasi pinarimap yung ECU ni RS150. Kaya ngayon ipapa-retune ko siya kasi simula nung nagpa-engine refresh ako, nagkaroon ng problema sa kanyang idle. By the way, kaya nga pala lang ginagrinder yung headers ng muffler is para malagyan ng bank sensor. Ang purpose kasi ng bank sensor, para kapag isasalpak na yung motor sa dyno, pwede nila makita sa computer yung air-fuel ratio ng motorcycle para mas madali nilang matune. By the way guys, if interested din kayo magpa-remap ng inyong ECU, feel free to contact Jobert Caroca or Takbong Suso na nandiyan sa description box yung link. Marami na rin silang na-remap na ECU, especially dito sa Bicol. Karamihan din ng mga na-remap nilang ECU is sumasali sa endurance. Kaya sa kanilang reliability, when it comes to ECU remapping, proven and tested na. So, yan lang for today's video. Thank you for watching. Ride safe everyone!